Good morning, ladies and gentlemen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-dreamers. Sampung lupalop ng mundo kayo naroroon. And for today's video, gusto kong ibahagi po sa inyo ang natutunan ko mula sa salita ng Panginoon sa aking pagninilay-nilay kagabi. Kasi hindi po ako masyadong nakatulog, and I took the opportunity to meditate from the Word of God. And this is what I found out, ladies and gentlemen. I want to share to you this morning. I hope na familiar ho tayong lahat, mga ka-dreamers, sa narrative ng Genesis chapter 3, the fall of man. Ito po yung panahon na nilinlang ni Satan sina Adan at Eva, at nagkasala po sila sa Panginoon at sinumpa po ang buong sanlibutan dahil sa kanilang kasalanan. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga ka-dreamers, ay nung matapos po silang kumain mula sa pinagbabawal na puno. At dumating nga ang Panginoon at hinahanap niya sila. At sila'y nagtatago. At tinanong ng Panginoon kung bakit sila nagtatago. At sabi nila, "We are afraid and we are ashamed." Nahihiya po kami sapagkat kami po ay hubot-hubad. So sabi ng Panginoon sa kanila, "Who told you that you are naked? Have you eaten from the fruit of the tree of which I told you not to eat?" Yun ang tanong ng Panginoon. Dito na tayo magsisimula ng talakayan, mga ka-dreamers. Sabi ni Adan, "Ang babae na binigay mo sa akin, binigyan niya ako ng bunga at kumain ako." Yan, sabi naman po ng babae, nilinlang po kasi ako ng ahas. Kung hindi ako nilinlang ng ahas, di ko siya binigyan. Kaya yung ahas ang may kasalanan. Tanong ko sa inyo, mga ka-dreamers, ano naman po ang sinabi ng ahas? Meron po ba siyang sinisi na iba? Bakit niya ginawa yun? Kinaanan ng iba? Nanisi ba ang ahas, mga ka-dreamers? To cut the story short, wala pong sinisi ang ahas kung bakit niya ginawa yon. Satan was saying in effect, mga ka-dreamers, "Look, I'm not blaming anybody else." Hindi po ako katulad ni Adan at Eva na marunong manisi ng iba, taos puso naman po nilang ginawa. See? I deserve some credit because I'm not like them. I'm worthy of honor and of praise. Sa makatwid, Satan was trying to gain sympathy para magkaroon ng mga followers, ng mga supporters. In other words, to have his own people. Alam ni Satan, mga ka-dreamers, na para maging isang Diyos, he must have his own angels. Kaya siya nagkaroon ng mga fallen angels. And when he realized that God made man in his own image and likeness, and blessed them, and commanded them to be fruitful and multiply, napagtanto ni Satan that God's plan is to have his own people. Kaya napagtanto ni Satan, mga ka-dreamers, he must have his own people as well. I just want you to remember at this point na lahat ng ginagawa ng Panginoon kina-counterfeit ni Satan. Ayan. Ni-reveal ni God ang plano ni Satan sa Genesis chapter 3 verse 15. Ladies and gentlemen, sabi niya, "And I will put enmity between you and the woman, and between thy seed and her seed." Sa John 3:16, sabi niya, "For God so loved the world, and he gave his only begotten Son, so that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life." By virtue of choice, mga ka-dreamers, we have to believe. The just shall live by faith.
Technically speaking, nagtagumpay si Satan sa kanyang mga plano, mga ka-dreamers. Why? Because he have his fallen angels and he is having his fallen men. And the Bible clearly warned us na ang dami ng mga tagasunod ni Satan sa mga huling araw, mga ka-dreamers, ay sindami ng mga butil ng buhangin sa mga baybayin. That is a warning coming from the Word of God. Why? Because mahal tayo ng Panginoon, mga ka-dreamers. He wanted us to be His people if we believe in Jesus Christ as our Savior and Lord. Sapagkat kung hindi, gagawin tayo ni Satan na kanyang mga alipin. Alipin. As in alipin, because we gave him the authority to rule over us. It all began noong tinarikuran ni Adan at Eva ang Panginoon sa Garden of Eden at pumanig sila kay Satan. Tayo ang pinaghari ng Panginoon sa mundong ito, mga ka-dreamers. Pero dahil binigay natin ang authority kay Satan, he became the prince of this world. Subalit ang mga maliligtas ay maghahari kasama ang ating Panginoon, di ba, sa buhay na walang hanggan.